Okay, good day everyone. I'm here to explain this problem, Python problems on functions, loops, and conditionals. So sa problem 1, ito ang topic, even and odd counter. So, function to create check even add num. Task: write a program that asks the user to enter 5 numbers. Use the function check even add num to determine if each count and display how many are even and how many are odd. So dito sa code, define check even. So itong sa line na to, gumagawa tayo ng function na may pangalang check even add, and tapos ang function na to ay tumatanggap ng isang parameter na tinatawag na num. So dito sa line 2, if num %2 double equal sign, actually it's double equal sign, return even, else return odd. So dito sa if num na to, dito chine-check natin kung ang numero ay even gamit ang modulo operator. Itong percentage na to, modulo operator siya. So kapag ang remainder ng num divided by 2 ay 0, ibig sabihin even ang number. So, and then sa 7, ito yung even na fix. Dito nag-initialize yung dalawang variable. Ayan, even tapos odd, para silang 0, para bilangin yung even numbers. And then dito sa odd, para bilangin din yung not odd numbers. So dito sa line 10, print enter 5 numbers. Dito magpiprint ito ng message para ipaalam sa user na maglalagay siya na 5 numero. And then itong sa line 11, for I in range 5, ito ay gumamit tayo ng for loop para ulitin ang proseso ng 5 beses. And equals to input f number I plus 1. Ayan, dito humihingi ang system ng input mula sa user. Kaya gumamit tayo ng int para siguradong integer ang output. So dito sa 9:15, if print if result is double equals even plus equals 1, else odd plus equals 1. So dito naman sa result, if result dito pala sa result check even or odd, dito tinatawag natin ng function at ipinapasa ang input na numero. So naman sa print fn is result, dito pinapakita kung ang numero ay even or odd. Then 9:16, if result is double equals, actually double equals yan, hindi siya equals, double equals yan siya. So even, and dito chine-check kung result ba ay even. Ayan, even plus equals 1, else odd plus equals 1. Kapag even, nadadagan ang even counter, and then kung hindi naman, dinadagan naman ng odd counter. So dito sa final output, ayan, dito pinapakita ang output, total even numbers ng even and total odd numbers. Okay, next, dako naman tayo sa
problem 2, which is the factorial calculator. So, task, define a function, find factorial n that returns the factorial of a number. Ask the user for a number and display its factorial. Example output, enter a number 5 factorial 120. Hint, use for a loop to multiply numbers from 1 to n. So, ito na po yung ating code. So, okay, explain natin yung unang line ng ating code. Dito sa define, ito yung function, find factorial n. So, define factorial n. Dito gumagawa tayo ng function na may pangalang find factorial dahil ito ay tumatanggap ng isang parameter which is yung n na siya mismong kukunin na factorial, no? So sa line 2, ting b is equals to 1, dito mag-initialize tayo ng variable na b na may value na 1 at ito ay magsisilbing magiging lalagyan ng ating factorial result. No? So ito naman sa for loop, sa pangatlong line, for I in range 1 ay parenthesis, range parenthesis 1 n plus 1. Ito gumamit tayo ng for loop na magsisimula sa 1 hanggang n. So bawat value ng I i-multiply sabi para mabuo ang factorial, no? So dito naman b times equals to 1. Dito ay minumultiply sa 1. Then return b. Ibinabalik ang function ng value ng b. Okay? So ito na yung ating output. Num is equals to input, enter a number. So dito, humingi tayo ng input mula sa user para convert ito sa integer. And then ito last line, print f factorial is equals to bracket, find factorial, close parenthesis num. So dito tinatawag natin ng find factorial function at dito ay pinapakita natin yung result. And so dako naman tayo sa problem 3, which is ang tinatawag na simple discount system. So function to create get discount amount. Task, write a program that asks for the total amount of a purchase. Use the function get discount amount to compute and return the final price. The function should give 10% discount if amount is greater than 1,000, otherwise no discount. So example output, enter total amount 1,500, discounted amount 1,350. Okay, so simulan natin sa pinakaunang line ng code. So nakalagay ito, function is define discount close parenthesis amount. So dito kumuha tayo ng function na ang pangalan ay discount. Ibig sabihin, every time na tatawagin natin ito ay may ipapasok tayong halaga na ating binili na tinatawag na amount. Yan. So dito sa pangalawang line, if amount is greater than 1,000, return amount times 0.9 else return amount. So dito na sa if amount, sa part na to, check ng program kung ang biniling halaga ay 1,000 pesos o higit pa. Yun. And then sa return amount times 0.9, ang 0.9 ay meaning nun is 90% ang babayaran ng customer. Yun. So kapag pasok siya sa kondisyon, babawasan ng 10% ang presyo. Yun. So else return amount, kapag mas mababa ka sa 1,000 pesos ang halaga ng binili, wala siyang discount, kaya ibabalik ang
pinabalik ng program yung or system yung original na halaga. Yun. So, ito yung computation. Yan. Purchase is equals to float. Tapos input, enter amount. So, dito, ina-ask ng system ng user na i-input yung amount. Ayan, gagamit tayo ng float para sa decimal. Okay? So, printf discount bracket discount purchase. So, ito, tinatawag natin ng discount function at ipinapakita kung magkano na lang ang babayaran ng customer pagkatapos siyang ma-discount. So, ito yung output niyan. Ayan, nag-enter siya ng 2,000. So, mataas siya sa 1,000 na fixed value ng 1,000. So, may discount siya na 1,800. Ayan. So, dako naman tayo sa problem 4, which is yung temperature category. So, function to create, check temperature. For temp, task, write a function, check temperature, temp that categorizes the temperature as below 20 or cold, 20 to 30 degrees warm, above 30 degrees Celsius hot. Ask the user to enter 5 temperature readings using a loop and display the category for each. Yan. So, example output, enter temperature 18, cold, enter temperature 25, warm, enter temperature 33, hot. So, ito yung pinakaunang line natin code, explain natin. So, dito sa def degree, close parenthesis, temp. So, ito yung function. Dito, gumawa tayo ng function na degree na tatanggap ng isang value na tinatawag ng temp. Ibig sabihin yun ay temperature. Kapag tinawag natin ang function na ito, ibabalik nito kung cold ba or warm or hot ang temperature. So dito, pangalawang line, if temp is less than 20, ilagay ito ay cold, return code, else if temperature is less than or equal to 30, ilagay ang warm, else return hot. So, part na ito, chinecheck ng program kung ang temperature ay mas mababa sa 20 degrees. Ito. So, pag mas mababa, lagay cold. And then this else if temperature less than or equal to 30, lagay doon yung warm. Or else hot. Okay, so dito sa output, enter 5 temperatures. Ayan. So 5, 4. Dito gumagawa na tayo ng loop. So for I in range 5, T is equals to float, input, F, temperature I plus 1, print F degree T. So dito gumagawa na tayo ng loop para humingi ng 5 temperature readings mula sa user. So ginagamit natin ang float para tanggapin ng decimal values. Okay, so pagkatapos nito, tinatawag natin ng degree function at ipinapakita kung cold ba or warm ang bawat input. So, ito yung ating input. Yan. So, enter 5 temperatures and temperature 1, 25, temperature 2, 30, warm, temperature 3, 45, hot, temperature 4, 20, warm, temperature 5, 15. Okay. So last, I think this is a last. So ito yung problem 5, number guessing game. Function to create, check guess, secret guess. Task, create a program that generates a random number between 1 and 10. Let the user guess up to 3 times using a loop. Use the function check guess create guess to compare the numbers and return. Too low if the guess is similar, too high if the guess is larger, correct if the guess matches. Example output, guess the number 1 to 10, 5, too low, guess the number 1 to 10, 8, correct if you win.
Okay, so tingnan natin yung code. Explain natin yung code. So ito ang pinakauna, define, check, guess. Then parameters, secret, guess. Dito, gumawa tayo ng function na check guess na tumatanggap ng dalawang parameters. Ito ay secret. Ito yung tamang number, which is yung too high. And then yung guess, ito yung hula ng number, hula ng user. Okay. So dito ang guess, kung ang guess daw ay mas maliit, too low. Kung ang guess ay mas mataas, too high. Kung tama, correct. So sa main game function, ito sa function na guess game, sa line 9, define guess game, close parenthesis, and secret, may fixed value siya, 7 attempt, tapos attempt na 3, tatlong attempt. Tapos ito yung secret na 7 yung secret. So dito tinatawag natin ang guess game function para sa main loop ng game. Ayan. So dito print sa input, print I have a secret number between 1 to 10 for I in range at 10. Guess in input yes number 1 to 10. Result is equals to check guess, secret guess, print result. So sa loob ng for loop, hinihingi natin ng guess mula sa user. So tinatawag natin ng check guess function para malaman kung too high, too low, or correct. And so dito, if result is double equal sign, so actually double equal sign yan, lalabas you win. Yan, tas break. So dito, kung pag tama yung guess, ipapakita siya ng message na you win at sinasamang loop gamit ng break. Yan. So dito, if result is not equal, you win, print the secret number is, yan, sasabihin yung secret number. Yan. Pag hindi siya equal sa pag mali yung hula, ayun, parang isirit niya. Yan. Kahit tama man o hindi yung nilagay, kapag di man nahulaan, ilalagay pa rin yung correct na number o yung secret number lalabas pa rin. So ito na yung papakita ko yung output. Ito yung output natin. So dito I have a secret number between 1 to 10. Ayan, guess number 1 to 10, 8, too high. Okay, guess number 1 to 10, too high. Guess number 1 to 10, 7. Correct. Si 7 yung dito yung value dyan 7. So ayan, the secret number is 7. So yun lang.